So magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Jelly, maaari ko bang tawagin si Jelly para pangunahan ang ating panalangin sa umagang ito? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O God, Almighty, behold us, thy loving children, offering thee today every works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent in our studies, so that we may merit thy blessing for ourselves, our school, our beloved country, the Philippines. Amen. Okay, salamat Jelly. So manatiling nakatayo. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, guro. Okay. Kamusta kayo ngayong umaga? Okay lang po, Okay lang? teacher. Buti kung ganon. So, ako nga pala si Teacher Anwar at maaari niyo akong tawaging Teacher War. Okay? So, bago kayo magsiupo, nais ko munang pulutin ninyo yung mga basurang nakakalat sa sahig. Okay? At ayusin niyo ang inyong mga upuan. Okay? Kung tapos na, maaari na kayong magsiupo. Okay? So ngayon, bago tayo dadako sa ating talakayan, susuriin ko muna kung sino ang lumiban at umabsen. Okay? Lumiban o dumalo sa klase natin ngayon. So, kapag tinawag ko ang inyong mga pangalan, sabihin lamang ang narito po. Okay? So, maliwanag ba yung mga bata? Opo, teacher. Okay. So, Elumer Jelly. Narito po, teacher. Okay. Isidro Jaisel. Okay, magaling. Walang lumiban sa atin ngayong araw. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay. So, bago tayo para upang magkaroon tayo ng isang maayos na talakayan ngayong umaga, dapat meron tayong pamantayan. So, kapag ang teacher nagsasalita dito sa unahan, ano-anong mga dapat tandaan at gagawin? Tama. Ano pa? Jaisel. Teacher, itaas po ang kanang kamay if may gustong sabihin. Mahusay. Meron pa ba? Nene? Makinig kay guro kapag nagsasalita. Okay. So, maasahan ko ba yon ang mga pamantayan na nabanggit? Opo, teacher. Okay, magaling. So, ngayon, hahatiin ko ang buong klase sa 4 na grupo o pangkat. So, kay grupo ni Jelly, ang pangkat 1. Sa grupo ni Mariel, ang pangkat 2. Sa grupo ni Jason, ang pangkat 3. At ang huling pangkat ay grupo ni Jaisel. Okay? So, ngayon, meron akong inihanda ditong chart ng insentibo o incentive chart, na may pamagat na tayo'y maglinis. So dito sa chart, meron kayong makikita na mga basura na nakakalat, sa ilog, sa lupa, sa buong paligid. Ngayon, ang misyon ng bawat grupo ay linisin, linisin ang buong paligid at saka ilog. So bukod dyan, meron din kayong makikitang mga 4 na tao, So, ang tao na may asul na basurahan ay kumakatawan sa pangkat 1, kina Jelly. Ang dilaw na basurahan ay kumakatawan sa pangkat ni Mariel. At ang tao na may asul na berdeng basurahan ay kumakatawan ni grupo na ni Jason. At huli, ang tao na may pulang basurahan ay kumakatawan sa grupo ni na Jaisel. So, yun nga, ang misyon ninyo ay kolektahin ang mga basurang ito at linisin ang paligid. Ngayon, upang malinisan ninyo or makolekta itong mga basura na ito, kailangan ninyong magbigay ng mga sagot sa mga talakayan or mga aktibidad na gagawin natin mamaya. So, ang pangkat na may maraming basura na makokolekta, ang siyang mananalo at mabibigyan ng papremyo o gantimpala. Okay, maliwanag ba? Okay, mabuti kung ganon. Ngayon, kung makikita ninyo, meron akong inihanda dito kanta para sa inyo. Okay? So, ang kantang ito, may pamagat na ingatan natin ang ating mundo. Okay?
So, gusto ko unawain ninyo ang kantang ito habang ito ay inaawit, okay? So, kakantahin ni teacher ang kanta at pagkatapos ay kayo naman. So, ang kanta ay ganito. Okay? Ingatan natin ang ating mundo. Pagtapon ng basura'y iwas to. Ingatan natin ang ating mundo. Ang pagsunog ng plastic ay ihinto. Paligid ay ating ingatan. Mahalin ating kalikasan. Magtanim ng mga puno para climate change maiwasan. Kuha ninyo? Opo, teacher. Okay, sige. Ngayon, sabay-sabay natin kantahin. Isa, dalawa, tatlo. Ingatan natin ang ating mundo. Pagtapon ng basura, iwas to. Ingatan natin ang ating mundo. Ang pagsunog ng plastic ay ihinto. Paligid ay ating ingatan. Mahalin nating kalikasan. Magtanim ng mga puno para climate change ay maiwasan. Okay, nag-enjoy ba kayo sa kanta natin, mga bata? Opo, teacher. Okay. So ngayon, bago tayo dadako sa ating talakayan, okay? So naalala nyo pa ba ang tinalakay natin nung nakarang araw? Jelly? Tinalakay Teacher, natin ay? Ang tinalakay po natin is ang suliranin ng pangkabuuan. Tama, no? About sa suliraning pangkapaligiran. Okay? So, magbigay, ano-ano nga ba ang mga suliraning pangkapaligiran? Pangkapaligiran, halimbawa? Teacher, pollution po, teacher. Tama. Pollution. Ang pollution ay isa sa mga halimbawa ng suliraning pangkapaligiran. Bukod dyan, meron din climate change. Isa din yan sa halimbawa ng suliraning pangkapaligiran. Okay, so ngayon magbibigay si teacher ng aktibidad para sa inyo. Okay? So, si teacher nagbibigay ng envelope sa bawat pangkat at sa loob ng envelope ay may mga larawan na nakalagay at saka Manila paper. So, sa loob ng Manila paper, may nakasulat na mga salitang dapat at hindi dapat. Ngayon, teacher, anong gagawin namin? So, ang gagawin ninyo, uuriin ninyo ang mga larawan na nagpapakita ng mga gawain na sa tingin nyo ay dapat at hindi dapat. Okay? Intindihan? Opo, teacher. Kumbaga, ika-classify ninyo. Dito yung mga dapat sa tingin nyo dapat na gawain at dito naman ang hindi dapat. Okay, maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Okay, sige. So, bibigyan lang kayo ni teacher ng 2 minuto, no, para gawin ang inyong gawain. So, pagkatapos ng 2 minuto, ay ipapaskill niyo na ang inyong mga gawain at i-check ni teacher. Okay? So, andito. Yan. Okay, maaari nyo nang buksan ang inyong mga envelope. Ang 2 minuto ay magsimula na ngayon. Okay. Dikitin ninyo. May... Open. Riri, you sit down, please. Riri. Yan. Saan sa tingin nyo yung dapat, hindi dapat? Ito. Ay, ang Ano to? wag itapon dyan na sa baba. Kay i-open. Riri, you're coughing. Dito sa baba. Ay, Sa tingin nyo saan to? Sa? Yan. or pakwa daw war, nalaglag. Ay, Tapos na? Tapos na? Mahal nyo ng tapos na, pastil? teacher. Okay. Ay, meron pa isa. Pangkat, ano to? Pangkat 4?
Saan na? Tapos na? Dapat pala iya ko nung maglagay. Tapos na ba ang pangkat 3? Pangkat 2? Maaari nyo nang ipaskill ang inyong mga gawain. Anong pangkat 3? Ang pangkat 2? Tapos na po. Ang pangkat 2. Tapos na? Pangkat 3. Pangkat 2? Tapos na? Okay. Ngayon, susuriin ni teacher ang inyong mga gawain. Okay? Sa unang pangkat, sa tingin nyo, dapat ba itong gagawin natin? Okay, tama. Ito, nagwawalis. Opo, teacher! Tama. Ito, Opo, teacher. at ito naman yung mga di dapat, yung paggamit ng ginamita. Dapat o hindi dapat? Tama. Ito, pagpuputol ng puno? Hindi. Pagtatapon ng basura? Okay. So, pangkat 2, tama. Pangkat 3 naman, tama din. Pangkat 4, ayun. So, dahil dyan, ang lahat ng pangkat ay makakatanggap ng makakolekta ng mga tigli-5 basura. Okay. Sit down, please. What, Barong? Get to the trash. Okay, hindi pinipit ko eh. Okay. Okay, mga bata, andyan pa ba kayo? Oh, sige. So, balikan natin ang inyong mga ginawa, no? So, dito, sa mga larawan inyong pinaskill, ano-ano ang mga larawan o ano-ano ang mga pinapakita ng mga larawan na nauuri sa dapat? Anong nakikita ninyo? Anong na-obserbahan ninyo? Yung mga dapat gawin, teacher. Gaya ng? Gaya ng paglinis. Tama. So, ito, ang mga gawain na nauuri sa dapat, yung paglilinis. Dito naman sa hindi dapat, Giselle, Yung mga pinagbabawal, teacher, ay yung mga hindi dapat gawin. gaya ng? Gaya po ng paglalagay ng net sa dagat, tsaka pagpuputol ng puno. Tama. Okay. Dahil dyan, makakolekta kayo ng mga 4, group 4, at saka unang grupo. Ngayon, base sa mga larawan na ito, ano sa tingin nyo ang magiging paksa natin ngayong araw? Ito, kung ito ang pagbabasihan natin, ano sa tingin ninyo ang magiging paksa natin? Pag-aalaga sa kalikasan, teacher. Tama, yun. Ang paksa natin ngayong araw ay patungkol sa pangangalaga ng mga likas na yaman at kapaligiran. Okay. Ayan. So, sa aralin ito, no, malalaman natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating likas na yaman. So, ang likas na yaman ay mahalaga sa atin sa komunidad, di ba? Naniniwala ba kayo na ang ating likas na yaman ay mahalaga? Opo, teacher. Oh, bakit? Bakit mahalaga ang mga ito? Bakit kaya mahalaga ang mga likas na yaman sa ating komunidad? Teacher, kasi nakakatulong po to sa atin. Gaya ng ating mga pagkain, dito natin kinukuha, teacher. Tama. So, sa madaling salita, ang mga likas na yaman ay mahalaga dahil
dito nagmumula ang ating ikinabubuhay, di ba? Ang ating mga hanap buhay. Okay? Pero, no, dahil sa mga paggamit natin ng mga likas na yaman araw-araw, no, napapabayaan natin ito at unti-unti itong nasisira. So, may mga iba't ibang dahilan kung bakit nga ba nasisira ang ating mga likas na yaman. Okay? So, ano nga ba yung mga dahilan o sanhi na ito? So, yan ang una nating tatalakayin, no? Okay. Mga dahilan. Hindi na po. Huwag na isulat. Okay. So, ito yung mga iba't ibang dahilan o sanhi ng pagkasira ng ating mga likas na yaman. So, una na dyan ay ang, pakibasa nga mga bata. Pagmimina at pagtatroso. Ayun. So, ang pagmimina at pagtutroso. May idea ba kayo kung anong pagmimina at pagtutroso? Ano ang pagmimina? Pagbuhukay ng mga ito. Tama. So, ang pagmimina, ito yung paghuhukay at pagbungkal ng mga lupa upang makuha ang mga mineral gaya ng ginto. Ano pa? Ano? Ano po? Pilak. Tama. Meron pa? Bakal, di ba? At mga langis. Okay? So, yan ang pagmimina. So, ito ang halimbawa ng pagmimina. Yan. Nagbubungkal sila dyan ng lupa. So, ginagawa nila ito upang makakuha ng mga ginto, mga mineral, ganyan. Okay? So, ang pagtutroso naman, ano ang pagtutroso? Jason? Pagpapala ng mga hayop. Okay, pagpapana ng mga hayop. Meron pa idea? Pagpuputol ng mga maliliit. Tama. Pagpuputol ng mga puno. So, ang pagtutroso, ito yung proseso ng pagpuputol, pagkakarga, at pagpuproseso ng mga punong kahoy upang gawing mga bahay. So, isa yan sa mga dahilan upang masira ang ating mga likas na yaman kasi nasisira yung mga halaman, mga gubat, at pati na rin yung mga tirahan ng mga hayop. Okay? So, ang pangalawa ay ang pakibasa. Pagkakainin ng mga Okay, pagkakaingin ng mga kagubatan. Pag sinabi natin pagkakainin, ano ang ibig sabihin nito? May idea ba kayo kung ano ang pagkakaingin? parang nag-ano ng mga Meron pa? So, ang pagkakaingin, ito yung paglilinis ng mga kagubatan sa pamamagitan ng pagsusunog at saka pagpuputol din ng mga puno. Okay? So, ginagawa ang pagkakaingin upang sa layunin na gawin isang sakahan ang lugar na yon or pagtayuan ng mga subdivision. Nakikita na ba kayo ng subdivision? Opo, teacher. No. So, yun. Okay, sa ang pangatlo natin, pakibasa. Paghuli ng maliit na isda At at paggamit ng dinamita. So, sino sa inyo dito ang dati or ngayon na nakatira sa malapit sa tabing dagat? Wala? So, si teacher, dati nakatira ako yung bahay namin is nakatira dati sa tabing dagat. So, doon sa amin, araw-araw kami doon nakita ng paggamit ng mga dinamita. Kasi nga, yung bahay namin, kaharap lang ng karagatan. So, karaniwan na doon sa amin ang gumamit ng dinamita sa pangingisda. Ngayon, ang masama dito, ang paggamit ng damita, pati mga maliliit na isda ay namamatay. So, teacher, ano yung problema doon kung namamatay yung mga maliliit na isda? Ang ano doon, kasi kapag namamatay ang mga maliliit nating isda, wala nang malalaki, wala silang pagkakataong lumaki.
Diba? So, dahil doon, parang nauubos ang ating mga likas na yaman gaya ng isda. At bukod dyan, namamatay din sila dahil sa lason na mayroon ang dinamita. Okay? Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Okay. Ang kasunod ay ang, basahin nga, Nagtatapon ng basura kung saan. So, sino sa inyo dito ang nagtatapon ng basura kung saan? Jason? Ganon ha. So, iwasan natin ang pagtapon ng basura. Kasi ang pagtapon ng basura, nagdudulot ito ng masama sa ating likas na yaman at the same time sa kapaligiran. Kasi nagiging madumi ang ating kapaligiran. Okay? Naintindihan ba? Opo, teacher. Okay. So ngayon, dadako tayo sa susunod na talakayan natin. Ang mga masamang naiidulot ng labis na pang-aabuso sa likas na yaman at kapaligiran. So isa sa mga masamang naidudulot o epekto ng pang-aabuso ng likas na yaman ay ang pagguho ng lupa. So, kung sa English pa, landslide. Diba? So, ano sa tingin niyo ang dahilan? Pagguho ng lupa. Dahil po sa pagwawala ng mga puno. Opo, tama. Dahil sa yung mga puno natin ay nasisira o kinakat. So dahil doon, wala nang kumakapit sa lupa, no? Kapag malakas ang ulan. So isa yan sa mga masamang epekto ng pang-abuso sa likas na yaman. Pangalawa, pakibasa nga mga bata. Pagbaha. Sino sa inyo dito ang nakaranas na ng pagbaha sa kanilang mga lugar? Doon sa inyo? Nagkakaroon ng pagbaha dahil sa ulan, malakas na ulan, di ba? So ang pagbaha, ito yung malawakang pagtaas ng ulan dahil sa dahil sa pag-ulan, no? Dahil nga wala na tayong puno, wala nang sumisipsip sa mga tubig, so ang naging epekto nagkakaroon tayo ng baha, di ba? So doon sa amin kapag malakas ang ulan, umaabot dito yung taas ng baha sa namin, sa boarding house namin. Sa inyo? Hanggang baywang, di ba? So, yun. So, isa yan sa mga dulot o masamang epekto ng pang-aabuso sa mga likas na yaman at kapaligiran. Okay? So, ang next natin is, pakibasa nga mga bata. Dagat. Okay? So, isa sa mga masamang epekto ng pang-abuso sa likas na yaman ay yung pagkamatay ng mga isda at mga lamang dagat, no? Gaya ng sinabi natin kanina, yung paggamit ng dinamita, di ba? So, namamatay yung mga mga isda natin nalalason. So, gaya nito, paggamit ng dinamita. Okay? At ang huli ay, pakibasa nga, maruming kapaligiran. Okay? So yan ang isa sa mga epekto ng masamang paggamit o pang-abuso ng mga ating likas na yaman at kapaligiran. Okay? So ngayon, meron ako ipapakita sa inyong dalawang larawan. Gusto ko pagmasdan ninyo ng mabuti ang mga larawang ito. Okay, ayan. Anong nakikita nyo sa larawan? Pareho ba sila o hindi? Yes. Hindi. So dito sa aking kanan, anong nakikita ninyo? Malinis at maganda. Maganda, malinis at maganda, di ba? Dito naman sa kabila, Marumi at mabaho. Mabaho. punong-puno ng polusyon, di ba? So ngayon, kung papipiliin ko kayo sa dalawa, saan gusto nyong manirahan? Sa malinis. Sa may malinis, di ba? Dahil napakaganda, di ba? Presko yung hangin. Kumpara dito sa kabila, pollution, marumi pa. Ngayon, para magkaroon tayo ng isang malinis na kapaligiran, dapat alagaan natin ito. Di ba? So, ngayon, para magkaroon tayo ng isang malinis na kapaligiran, ano-ano ba ang dapat natin gawin? May ideya ba kayo? Jaisel? Iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Tama, iwasan ang
Pagtatapon ng basura kung saan-saan. Okay? Dahil dyan, may nakolekta kang basura. Ano pa? Meron pa kayong idea? Paano mapangalagaan natin ang ating likas na yaman at komunidad? Huwag pumutol sa puno. Huwag magputol ng puno. Tama. Okay? Meron pa ba? Meron pa kayo, Jason? Itapon ang basura sa tamang lalagyan. Tama. Okay. So ngayon, tatalakayin din natin ang iba pang mga paraan upang mapangalagaan natin ang ating likas na yaman. Okay? So, yan. Okay. Hindi siya kumakapit. Sige lang. Ano po yun? Gusto mo magkape? Sige lang, sandali na lang tayo. Magkape. Sige. So, nandito pa ang iba pang mga paraan upang mapangalagaan natin ang ating likas na yaman at kapaligiran. Una na dyan ay ang pakibasa nga mga bata. Jason, kikinig pa ba tayo dyan? Pakibasa nga. Tumulong sa paglinis ng iyong kapaligiran. Tama. So, ginagawa nyo ba yan? Ang paglilinis? Opo. Magaling. Okay? So, number 2, pakibasa. Itapon ang basura sa tamang basurahan. Itapon ang basura sa tamang basurahan. Kung kayo ay nasa paaralan at may basura kayo sa bulsa, saan nyo ilalagay ito? Itatapon? Sa trash can. Tama. Ang gagaling naman ng mga estudyante ko. Okay, group 3. At ang pangatlo ay hindi ito pa po. I-segregate ang mga basura. I-segregate. Pag sinabi natin i-segregate, ihiwalay ang mga basura. So, ihiwalay nyo ang nabubulok sa hindi nabubulok. So, kung may basura kayong botelya na plastic, saan ito itatapon? Sa nabubulok o hindi nabubulok? Sa hindi nabubulok, teacher, pwede din po siya itapon sa recycle. Tama. Magaling. So, pwede siyang itapon din sa recycle upang ma-proseso or magamit ito ulit. Diba? So, ngayon, pang-apat, basahin nga. Iwasan ang sunog ng basura. Iwasan ang pagsunog ng basura. So, bakit kailangan natin iwasan pagsunog ng basura? Para? Diesel. Dahil po din po siya sa pollution. Pollution. Nagkikreate siya or lumilika siya ng pollution sa hangin, di ba? Okay, magaling. Tama. At ang panglima, pakibasa nga, Jason. Iwasan ang pagtapon ng basura sa ilog. Dahil kung nagtatapon tayo ng basura, nagiging marumi ang ating ilog, di ba? At nalalason din ang ating mga isda sa mga ilog. So, ang pang-anim ay Pagtipid ng pagkain at tubig. magtipid ng pagkain at tubig. Ang tubig at pagkain ay isa sa mga halimbawa ng ating likas na yaman. So, kailangan natin magtipid upang hindi maubos ang ating mga likas na yaman. Okay? At ang panghuli ay, pakibasa nga, sabay-sabay. Magtanim ng puno at halaman. Magtanim ng puno at halaman. Okay? Naintindihan nyo ba, mga bata? Opo, teacher. Okay. So, ngayon, upang malaman ko kung talagang may natutunan kayo sa ating aralin o talakayan ngayong araw, magbibigay si teacher ng mga katanungan. Okay? So, magbigay ng isa sa mga dahilan ng pagkasira ng ating likas na yaman at kapaligiran. Magbigay ng isa, Jelly. Pagputol ng puno. teacher. Tama.
Pagputol ng puno. Pagtapon ng basura. So ano naman ang isa sa magbigay ka naman kayo ng isa na naidudulot o masamang epekto ng pang-aabuso sa ating likas na yaman. Magbigay lang ng isa. Pagtapon ng basura. Meron pa, Jason? Pagdadynamita. Pagdidinamita. Mga masamang epekto. Ang tanong ko. Masamang epekto Masamang po. epekto. Example, kung nagpuputol tayo ng puno, anong maging epekto niyan? Jason? Landslide. Sige. Baha. Pagbaha. Tama. Sorry, teacher. Di namin naintindihan. Hindi naintindihan? Oh. Magulo So- kasi si Jason. Kapag, Kaya jelly. Ay, di ba sabi ni teacher, kapag nagsasalita, makinig kay teacher, kayo na mismo nagsabi, di ba? opo, teacher. Ngayon, kapag nagsasalita ko, ano ulit ang gagawin? Makinig, teacher. Makinig. Ayun. So, magbigay kayo ng isa na mga paraan upang mapangalagaan natin ang ating likas na yaman. Jelly. Pagtanim, teacher. Magtanim ng puno. Magaling. Kapit na mahulog. Ano po? Anong nahulog? Okay, salamat. Okay? So ngayon, magbibigay si teacher ng aktibidad. Okay? Magbibigay ulit si teacher ng isang grupong aktibidad. So, ang gagawin ninyo ay pakibasa nga ng sabay-sabay. Panuhuli ng larawan na nagpapakita ng pangalaga sa likas na yaman at pamiliran. Gumamit ng kalorihin at kalorihin sa paggamit. So, ngayon, ang gagawin ninyo ay guguhit kayo ng mga larawan na nagpapakita ng pangangalaga sa likas na yaman. So, Mariel, pwede ka bang umupo ng maayos? Umupo ng maayos lang ga. Okay? Naintindihan nyo ba ano ang gagawin? Guguhit kayo ng mga larawan na nagpapakita ng pangangalaga ng kapaligiran. So, maaari kayong gumamit ng Crayola sa pagguhit. Okay? So, ngayon, bibigyan kayo ni teacher ng mga papel at mga Crayola. Okay? So, sa pangkat isa, pangkat dalawa, okay, pangkat apat, pangkat tatlo. Kulayan nyo lang. Apa, teacher. Okay? So, meron lang kayong 5 minuto para gawin ang inyong mga gawain. Pagkatapos ng 5 minuto ay ang bawat pangkat, ay pupunta dito sa harapan upang ipaliwanag ang inyong ginawa. Okay, maliwanag ba mga bata? Jason, sa likod? Naintindihan? Okay. Tapos na ba? Opo, teacher. Okay. So, magsimula tayo sa pangkat isa. Paliwanag nyo lang. Punta dito sa harapan at paliwanag ang inyong ginawa. Ito pang ginawa namin, teacher. Kinulayan ko ang basurahan kung saan yung dalawang bata, tinatapon po nila ng maayos sa basura po yung mga basura na napupulot nila, teacher. Okay, magaling. So, nasaan ang pangkat dalawa? Punta na kayo dito lang ka. Okay lang. Punta na dito lang ka. Punta na dito. So, punta kayo dito sa harapan. Sabihin nyo lang. Namaya yun sa akin yun. Okay. Ang pangkat 3, Jason, punta dito sa unahan. Sabihin nyo lang kung anong ginawa ninyo. Sabihin nyo lang. Paghiwalayin ang basura na pubulok at dinabubulok. Tama. Pag-iwahiwalayin ang mga basura
nabubulok at di nabubulok. Ang pangkat 4, Jaisel. Ang ginawa ko namin, teacher, is pagtanim ng puno po, teacher. Okay, pagtanim ng puno. So, lahat ng mga sagot ninyo ay tama. Okay? So, bigyan natin ang bawat grupo ng Aling Junisha Club. Alam nyo ba paano ang Aling Junisha Club? Hindi po, teacher. Okay, sige, sabayan nyo si teacher. Okay? So, ganito ang Aling Junisha Club. Okay? Tingnan nyo si teacher, panoorin ninyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Sige, magsitayo ang lahat. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, magaling. Okay, so dahil tama ang lahat ng mga sagot ninyo, meron kayong mga nakolektang basura. Okay? Oh, nalinisan nyo na yung paligid dahil lumahok yung mga bawat grupo. So ngayon naman ay magbibigay si teacher ng isang pagsusulit. Okay? Okay. Kapag si teacher dito, salita, huwag magingay. Okay? Yung maingay dyan. Okay po. Pagilagay lang dito lang. Okay? Okay. Pagibasa nga ang ating panuto, mga bata. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Panuto, piliin sa hanay di ang Tekto, ng parawan sa Simulan sa nakalaang patlang pagilit sagot bago sa numero. Okay. So, bibigyan lamang kayo ni teacher ng 3 minuto para gawin ang ating pagsusulit. Okay? Tapos na ba mga bata? Okay. So, maaari nyo ipasa yung mga gawain. Okay? So, ngayon, magbibigay si teacher ng takdang aralin. Pakikuha ang inyong mga kwaderno. Sige, pakilagay lang. Okay. Okay, basahin nga ng sabay-sabay, mga bata. Takdang aralin. Panuto. Gamit ang nagbuting gumuhit Ng mga kawan sa magasin na papakita ng pangangalaga sa likas, kayaman at kapangyarihan at idikit ito sa kwaderno. Okay? So, ang gagawin niyo gamit ang gunting, gumupit kayo ng mga larawan sa magazine at idikit ito sa inyong mga kwaderno. Okay? Naintindihan ba mga bata? So, bago natin tapusin ang klase ito, ngayon bibilangin natin ang inyong mga nakolektang basura. So, obviously, ang maraming nakakuha ng basura o nakolekta ng basura ay ang pangkat 1. Okay, dahil dyan, may mga premyo kayo. Pero huwag kayong mag-alala, ang ibang grupo ay may premyo pa rin. Okay? Yay! So, nasaan ang pangkat 1? Jelly, Teacher. pangkat 1. Yay! Dami to, teacher. Thank you po. Sige po, welcome. So, pangkat 2. Wow! Pangkat 3. Okay, welcome. Pangkat 4. Okay? So ngayon, magsitayo ang lahat para sa ating huling panalangin.
Jelly, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Okay. Magsitayo ang lahat. Magsitayo, Jaisel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O God, Almighty, behold us, thy loving children, offering thee today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent in our studies, merit thy blessing for ourselves, our school, our beloved country, the Philippines. Amen. Okay. Paalam na mga bata. Paalam na po, guro. Okay, hanggang sa muli. Audio Jungle.